Ngayong araw guys, samahan nyo kami ng aking mother sa aming mini farm dito lang sa likod ng bahay namin para kumuha ng panghapunan namin na kamuting kahoy. Actually, maraming tanim yung mga mother ko dyan, hindi lang kamuting kahoy. Halo-halo yung tanim niya dyan sa likod ng bahay namin. Pag sa probinsya talaga, masarap talaga yung kamuting kahoy kasi nga wala siyang halong chemical or mga fertilizer na pampataba sa kanya. So pag maliliit na kamuting kahoy, yun talaga, masarap talaga or malutong ang pag ilutuin mo siya or bilagyan mo siya ng gata. Ibang-iba talaga sa Metro Manila pag bumili ka ng mga kamuting kahoy or sa mga city na kasi may mga fertilizer na gamit din. Dito, walang fertilizer na gamit kundi natural lang siya na pampataba sa kanyang buti lupa lang. Ito sa Northern Samar, ang tawag sa amin sa malutong is mayagudot. Yun talaga masarap. Nung nasa Metro Manila ako, nagluto din ako ng ganito pero hindi ko nagugustuhan dahil yung kamuting kahoy doon medyo malambot na kasi malalaki na. Yan lang na harvest namin, hindi namin pwedeng ubusin lahat. Yung kaya lang makonsumo ngayong araw, yun lang. Ganyang kalawak ang mini farm ng aking mother. Meron pa doon sa harap ng bahay namin. Marami siyang tanim. Meron siyang okra, string beans, kalabasa, or saging, at iba pa. Pagkatapos namin kumuha ng kamuting kahoy, yung nagsibak na ako nagsibak o nagbunot lang tawag sa amin dyan ng nyog. Yan lang nakuha namin, ready nang lutuin. Dito sa probinsya, hindi uso yung mga magpapakayod ka ng nyug yung sa palengke. Kasi pupunta ka pang palengke, ang gamit namin ay kaguran. So nagkakayod na lang kami ng manok. Lagyan natin ng asin para mas madagdagan pa yung tamis niya. At ito naman yung pangalawang gata. Pagkatapos ng 25 minutes, ilagay mo na ang unang gata. Yun ang nagbibigay sa kanya ng creamer na sabaw, pampasarap dun sa kamuting kahoy natin. Takpan natin para hindi kainin ng pusa. Habang inaantay ko maluto yung ginataan, kita ko yung aso namin na mukhang pusa. Nagtataray sa akin, nakamukha ng friend ko dati na mahilig mang budol. Ang cute-cute niya, no? Friend mo na parang feeling maganda na hindi naman siya maganda. Diba? Yung friend mo dati na pag may pera ka, bait-baitan sa'yo. Tapos pag wala ka ng pera, ang sama ng ugali niya. Nakakagigil. Alam mo, mukha kang tuhod na may bukol na may sugat na may nana. Ikaw ang dahilan kung ba't nasulat tong harana. Para sa dalaga, kung di dahil sa gayuma ay pinaliguan ko ng bala. Hindi ko maipaliwanag. Ready to eat natin ginataang kamuting kahoy. Ang sarap niya kasi creamer talaga yung kanyang sabaw.